Magandang hapon po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Tuesday. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin nating binabantayan itong bagyo na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. As of 3 p.m., huli po itong namataan sa layong 610 kilometers, kanluran or west ng Iba, Zambales. Although sa ngayon po nasa labas po ito ng PAR at wala po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. For now po, hindi natin nirule out yung possibility na maaaring pumasok po siya ulit ng ating Philippine Area of Responsibility, pero sa ngayon po ay mababa ang tsansa ng re-entry. At nakikita po natin sa mga susunod na araw na patuloy po itong kikilos papalayo ng ating Philippine landmass sa direksyong northwestward at sa bilis na 10 kilometers per hour. Possible po patungo yan dito sa may Vietnam or sa may southern portion ng China. Although sa ngayon po hindi ibig sabihin na hindi na po tayo makakaranas ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Kung makikita po natin dito sa ating latest na satellite animation, yung kaulapan na dala ng epekto nitong southwest monsoon o habagat ay nakaka-apekto pa rin mula dito sa Central Luzon hanggang dito po sa Kabisayaan. Kaya asahan pa rin po natin magpapatuloy ang makulimlim na panahon sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas hanggang sa mga susunod na araw at possible po na mas malakas din po yung mga pag-ulan na mararanasan sa ilang bahagi ng ating bansa. Simula po yan bukas. So for today po, ngayong hapon hanggang bukas ay magpapatuloy pa rin ang makulimlim na panahon dyan po sa Central Luzon, sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa as well as sa Bicol Region at pati na rin po dito sa buong Kabisayaan. At mas mararamdaman po yung malalakas na mga pag-ulan mostly dito po sa may western sections ng Luzon, dyan po sa Zambales, sa Bataan, pati rin po sa Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa Palawan. At inaasahan po natin dahil nga possible na mag-intensify pa itong bagyo ay ma-enhance niya po lalo ang southwest monsoon. So simula po bukas, mas malakas po ang magiging epekto ng habagat, lalong-lalo po sa may western sections ng Luzon at Visayas. At ibig sabihin po niyan, mas marami po yung mga pag-ulan na mararanasan bukas po yan. At nag-iingat po yung mga kababayan natin na pinaghahanda sa mga posibilidad ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dulot po ng tuloy-tuloy ng mga pag-ulan dala ng epekto ng habagat. Meanwhile, for dito naman po sa Northern Luzon, pati naman po sa Mindanao, inaasahan po natin ng partly cloudy to cloudy conditions at kung may mga pag-ulan man, ay mostly dulot po ito ng mga isolated na thunderstorms na mas madalas pong nararanasan pagdating po sa hapon o sa gabi. Alamin po natin na magiging lagay ng panahon bukas dito po sa Luzon. Dulot po ng epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Asahan pa rin po natin magpapatuloy ang makulimlim na panahon na may kasamang kalat-kalat mga pagulan sa Central Luzon, pati na po dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, as well as dito po sa Bicol Region. So possible din po yung mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Meanwhile, for Northern Luzon po, dyan po sa most parts of Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, pati rin po sa Cagayan Valley, partly cloudy to cloudy conditions po tayo at kung may mga pagulan man, ay mostly mga isolated thunderstorms po ito. Temperature forecast bukas dito po sa Metro Manila, maaaring umabot ng 30 degrees Celsius, 24 degrees Celsius maximum temperatures naman for Baguio, at sa Tagaytay po ay maaaring umabot ng 28 degrees Celsius. Forecast naman po for the rest of the country due to the effects of the southwest monsoon or habagat, possible pa rin po ang rainy conditions, especially over Palawan and most parts of Visayas. So possible pa rin po yung mga scattered rains or thunderstorms. At pagdating naman po dito sa Mindanao, partly cloudy to cloudy conditions po tayo except mga chances ng mga isolated thunderstorms, especially pagdating po sa hapon o sa gabi. Temperature forecast po bukas dito po sa Puerto Princesa ay maaaring umabot ng 29 degrees Celsius. For Metro Cebu naman nasa 30 degrees Celsius maximum temperatures and 32 degrees Celsius maximum temperatures naman bukas para sa Metro Davao. Ayon po sa ating latest na weather advisory as of 5 p.m. po, inaasahan po natin na dulot ng epekto ng habagat ay mararanasan ng 50 to 100 millimeters na mga pagulan o total rainfall sa susunod na 24 oras dito po sa mga areas na shaded ng yellow. Diyan po sa Zambales, sa Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, pati na rin po dito sa Palawan. Ibig sabihin po niyan, itong amount po na ito ay posibleng magdulot ng mga pagbaha, especially sa mga low-lying areas. At bukas naman po, or bukas ng hapon hanggang Thursday ng hapon, dahil inaasahan po natin na may enhance or mapapalakas ang epekto ng habagat, mas maraming lugar ang posibleng makatanggap ng 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. At mas madadagdan po yung mga pag-ulan or mas lalakas pa yung mga pag-ulan dito po sa mga areas na shaded ng orange. Diyan po ulit sa Zambales at Bataan,
pati na rin po dito sa Occidental Mindoro. Yung mga areas naman po ng shaded ng orange, ibig sabihin po niyan, possible po yung 100 to 200 millimeters ng mga pagulan. At sa amount po na ito, mas mataas po yung posibilidad ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. So, doble ingat po sa mga kababayan natin sa potensyal na tuloy-tuloy na mga pag-ulan bukas po yan. Pagdating naman po ng Thursday ng hapon at Friday ng hapon, unti-unti na pong hihina ang epekto ng habagat, ngunit ilang lugar pa rin po sa Northern at Central Luzon ang posible makaranas po ng mga 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. So dyan po sa Pangasinan, Zambales at Bataan ay posible pa rin po yung mga pag-ulan na posible naman magdulot ng mga pagbaha. Kung nakita po natin, halos 3 araw pa rin po tayo makakaranas ng mga pag-ulan due to the effects ng southwest monsoon or habagat. Kaya paghandaan po natin ito, kung kinakailangan pong lumikas, ay lumikas na po tayo ng ating mga tahanan. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon or babala sa matataas na mga pag-alon, pero dahil po sa epekto ng southwest monsoon o habagat, ay inaasahan po natin ang katamtaman hanggang sa maalon na karagatan sa western sections ng Southern Luzon at Visayas. So doble ingat po sa mga planong pumalaot, especially dahil inaasahan natin na lalakas pa ang habagat sa mga susunod na araw. So possible po yung gusty conditions, so doble ingat po sa mga planong pumalaot dito po sa mga nasabing dagat baybayin. Samantalang sa mga susunod na araw naman po dito sa Luzon, unti-unti na pong mababawasan yung epekto ng habagat simula Thursday. So eastern sections ng Luzon ay makaka-experience na po ng improved weather conditions. So dyan po sa Legazpi mula Thursday po ay magiging maaliwalas or generally fair weather na po ang mararanasan natin hanggang sa darating ng weekend po yan. Meanwhile, for Metro Manila and Baguio City, possible pa rin po yung mga pag-ulan sa Thursday at improved weather conditions na po tayo pagdating ng Friday. Temperature forecast po for Metro Manila mula Thursday hanggang sa darating na Sabado nasa 24 to 30 degrees Celsius, 16 or 15 to 23 degrees Celsius naman for Baguio City, at sa Legazpi naman nasa 24 to 30 degrees Celsius. Gayun din ang posibleng maranasan dito po sa Visayas. Possible pa rin po ang rainy conditions pagdating po ng Thursday at improved weather conditions naman pagdating ng Friday. Metro Cebu temperatures nasa 24 to 31 degrees Celsius, Iloilo 23 to 31 degrees Celsius, at sa Tacloban naman nasa 24 to 31 degrees Celsius. For Mindanao naman po yung mga piling syudad po natin or buong Mindanao, inaasahan po natin magpapatuloy ang partly cloudy to cloudy conditions. Liban na lang po yung mga tsansa ng mga isolated na thunderstorms. Temperature forecast po for Metro Davao, nasa 25 to 33 degrees Celsius, 24 to 32 for Cagayan de Oro, and for Zamboanga naman nasa 23 to 34 degrees Celsius. Sunset po natin ngayong araw, 6:25 p.m. Sunrise naman po bukas ay 5:27 a.m.